May mga lugar na hindi dapat pinupuntahan, lalo na kung di mo kabisado. At lalo pa kung pinagbawalan ka na. Ito ang kwento ni James na nagtungo sa lugar ng lola niya upang makapag-isip. Akala niya ay doon magsisimula ang paghihilom ng sugat niya. Pero doon pala magwawakas ang buhay niya. Tara at pakinggan natin ang kwento niya. Hindi na naman sinagot ng lola ang tawag niya. Panglima na ito. Kararating lang ni James sa probinsya ng lola niya mula Maynila. Ayaw ng lola niya na magtungo siya roon. Ayaw naman itong sabihin kung bakit. Napakatahimik doon at nagustuhan niya ang malamig na hangin. Iniikot niya ang tahimik na lugar at pinag-aaralan. Estranghero siya roon. Nasaan na kaya siya? Malayo pa kaya ang bahay ng lola niya? Wala siyang nakikitang palatandaan at mapagtanungan sa daan. Habang nilalakad ang mapunong daan ay may narinig siyang sigaw sa malayo. Nagkukumpulan ng mga tao sa tabi ng dagat. May tinuturo ang mga ito. Lumapit si James dahil gusto niyang malaman anong ginagawa ng mga tao roon kahit 5:00 pa lang ng umaga. Napakaingay doon dahil may mga babaeng nagsisigawan. Na-curious siya sa kaguluhan kaya nagtanong-tanong siya. Nakilala ni James ang matandang si Simon. Puti na ang mga buhok nito pero makisig pa rin. May tinuturo ito sa malayong parte ng dagat. Papasikat pa lang ang araw. Wala naman siyang kakaibang nakita. Lumiit ang mga mata niya dahil sa pagtitig sa malayong parte. Natawa si Simon at tinapik ang balikat niya. Pinanood niya ang ginang na nakaluhod sa batuhan at may hawak na damit. Hinihila na ito ng ibang tao pero ayaw tumayo ng ginang. Mas lalong pumalahaw ang iyak nito nang sabihin ng babaeng humihila sa kamay nito na wala na itong magagawa pa. Hindi na ibabalik ang anak nito. Kalimutan na lang daw ang nangyari. Mas lalo siyang nagtaka sa mga naririnig. May nalunod ba sa dagat? Pero bakit sinasabi nito na di na ibabalik ang anak ng ginang? May kumuha ba sa anak nito? Bakit hindi sila tumatawag ng pulis? Sinuri niya ang reaksyon ng mga tao, pati si Simon. Walang mababakas na pagkataranta sa mga mukha nito. Ang iba ay napapakamot. At isa-isa na ring nagsialisa ng iba. Walang nagbabalak na puntahan ang tinuturo nito kahit marami ang mga bangka sa paligid. Inaya na siya ni Simon na umalis. Parang nabasa nito ang mukha niyang nalilito pa rin. Sinabi nito na kahit ano pang gawin, ay wala nang mangyayari. Hindi na maibabalik pa ang anak nito. Iniwan nila ang lugar. Kahit nakalayo na siya, ay rinig niya pa rin ang iyak ng ginang. Nakakaawang pakinggan. Ganoon ang iyak ng nanay niya nang mawala si John. Hinatid siya ni Simon sa bahay ng lola niya. Mukhang kilala nito lahat ng nakatira sa lugar na yon. Ganoon nga siguro sa probinsya. Habang naglalakad ay kinuwento ni Simon ang tungkol sa lugar. Nakwento rin ito na ang ginang kanina ay namatayan ng anak. May 2 turista sa lugar at palaging may dalang kamera. Tinatanong kung may sikreto ba ang baryo na pwedeng idokumento at ipalabas sa TV. Ang anak daw ng ginang na umiiyak kanina ay ang bangkero na kasama ng mga turista. Hindi sana papayag ang ginang pero malaki ang binayad kaya pumayag na din ito. Inasahan na nilang babalik ang 3 bago dumilim pero umaga na, walang bangkang bumalik. Natatakot na rin ang iba pang sumunod kahit nagmamakaawa na ang ginang na hanapin ang 3. Akala ng mga tao ay ayos lang
dahil matagal nang di umiilaw ang dagat. Pero nagkamali ang lahat kasi naghihintay lang pala ang dagat ng sunod na biktima. Pinagmasdan niya si Simon habang nagkukwento. Wala siyang maintindihan sa mga sinasabi nito. Seryoso ito habang nagkukwento. Taas baba ang dibdib nito. Ramdam niya ang takot nito sa pagkukwento pa lang. Pero naku-curious din siya sa mga sinasabi nito. Maraming namuong tanong sa kanyang utak. Tungkol sa dagat, sa lugar, at tungkol na rin kay Simon. Tingin niya ay marami itong gustong sabihin dahil napapatigil ito sa pagsasalita at tumitingin sa kanya. Nasa 60 na ito pero parang malakas pa. Mas matangkad din ito sa kanya at nakakaintimida sa una. Pero mukha namang mabait, kaya agad siyang nagtiwala. Iniwan na siya nito pagkarating sa mismong pintuan ng bahay ng lola niya. Marami pa raw itong gagawin at papasok pa sa eskwela ang mga anak nito. Hinatid niya ito ng tingin hanggang sa mawala ito. Huminga siya ng malalim. Natatakot siya sa magiging reaksyon ng lola niya. Nung isang linggo niya pa sinabi na pupunta siya pero sinigawan siya nito sa tawag. Nagbabala ito na wag siyang aapak sa lugar na yun dahil pag may nangyari raw sa kanya ay di siya nito matutulungan kahit mahal na mahal siya nito. Paniguradong magugulat ito at magagalit ng husto pag nakita siya. Kumatok siya ng 3 beses. Naririnig niya ang mga yabag. Kinakabahan na siya. Nang bumukas ang pintuan ay natigilan ng lola niya. Suot nito ang makapal na jacket at sa kaliwang kamay ang sandok. Naamoy niya ang sinangag at pritong tuyo. Hilaw siyang umiti at kumaway sa lola niya. Pero bigla nitong sinara ang pintuan at narinig niya ang tunog ng bakal sa loob na parang nilalak ang pinto. Nagtungo siya sa likod. Bukas yun at sa kusina ay nakita niya ang nasusunog na ulam. Mabilis niyang pinatay ang apoy. Lagot na talaga siya sa lola niya. Ang bahay ay luma na. May mga sapot ng gagamba sa iba't ibang dako. Halata na rin ang karupukan ng haligi. Naawa siya sa lola niya na mag-isang naninirahan doon. Ilang beses na niya itong kinumbinsi na tumira sa syudad pero ayaw nito. Ayos lang daw ito. Kaya raw nito ang sarili. Hinanap niya ang lola. Ganun na lang ang takot niya nang makita itong nakaluhod sa harap ng altar. May sinasabi ito habang umiiyak. Muli itong nagulat nang makita siyang nakapasok at nakatayo sa gilid. Tumayo ito at mabilis na sinara ang mga bintana. Pinigilan niya ito dahil kalalabas pa lang ng araw. Pero palo at kurot ang natamo niya. Pilit siya nitong pinapalabas at pinapauwi pero nagmatigas siya. Napakalayo ng Maynila. Isa pa ay gusto niyang mamalagi sa probinsya upang makapag-isip. Dalawa silang magkapatid. Masaya ang pamilya nila noon, pero nang may mangyaring trahedya ay lumamig na ang pakikitungo niya sa pamilya. Madalas ay barkada ang kasama niya at madalang lang na umuwi ng bahay. Palagi rin siyang lasing. Lahat ay sinasabing di pa katapusan ng mundo niya. Pero hindi lang kapatid ang nawala sa kanya. Nawala rin ang kalahati ng sarili niya. Kahit 2 taon na ang lumipas ay wala pa ring araw na di niya naiisip ang kakambal. Sa lugar na yun siya mag-iisip kung ano ang susunod niyang gagawin. Hindi siya babalik ng Maynila ng ganoon pa rin. Walang direksyon at walang ganang mabuhay. Buong araw ay pilit pa rin siyang pinapauwi ng lola niya. Wala naman daw siyang gagawin doon.
Wala rin daw magandang pasyalan doon at napakatahimik kaya mababagot lang siya. Pero yun nga ang gusto niya dahil naiingayan na siya sa syudad. Nagkulong siya buong araw sa silid. Nakaupo lang siya sa marupok na sahig. Tama nga ang lola niya. 1 buwan na siya roon at nababagot na siya. Dahil nakakulong lang siya sa bahay at kabilin-bilinan din ng lola niya na wag makikipag-usap sa ibang tao sa lugar na yun. Isa rin sa binili nito na wag siyang pupunta sa dagat. Pero dahil matigas ang ulo niya, ay sinaway niya ito. Isang hapon ay wala ang lola niya sa bahay at di niya alam saan nagpunta. Napakalamig ng hapong yon dahil na rin sa malalagong puno sa paligid. Napatingin siya sa dagat, parang hinahatak siya nito. Pero naalala niya ang babala ng lola niya. Napakasarap sa tinga ng hampas ng alon. Nakaka-relax ito. Bahala na. Wala naman sigurong masama. Sandali lang siyang mamamalagi roon at babalik din agad. Nagtungo siya sa boardwalk at naglakad-lakad. Ang tanging naririnig niya ay ang tubig at ang mga dahon at sanga ng puno. Mukhang uulan pa yata. Gusto niya ang ganoong klima. Habang nakatingin sa galit na dagat ay naalala niya si John. Ang masayahin nitong mukha. Ang magiliw na si John. Ang kapatid niyang kahit sakitin ay positibo pa rin sa buhay. Hindi kagaya niya na hindi alam kung kailan magiging masaya. Kung sana siya ang nawala ng araw na yun, ay masaya sana ang pamilya niya ngayon. Pero siya ang naiwan. Nawala ang kapatid niya dahil sa kapabayaan niya. Alam na niyang may sakit si John pero pinilit niya pa ring lumangoy kahit malalaki ang alon ng dagat. 2 silang nalunod ng araw na yun pero siya lang ang natagpuan. Hanggang ngayon ay sinisisi niya pa rin ang sarili dahil sa nangyari. Napakahirap pala na wala man lang katawan ng kapatid niya na madadalaw niya kahit sa sementeryo. Katulad ng narinig niya sa ginang na nakaluhod sa harap ng dagat, ganun din ang sinabi ng mama at papa niya na di na babalik si John, na wala na siyang magagawa. Dapat na niyang tanggapin ang katotohanan na wala na ang kakambal niya. Maggagabi na. Kailangan na niyang umuwi. Siguradong sermon ang aabutin niya. Tatalikod na sana siya, pero natigilan siya nang may makitang umiilaw sa dagat. Parang may nagliliwanag sa ilalim at gumagalaw ito. Nakaramdam siya ng takot nang ang bagay na yun ay lumapit sa kinaroroonan niya at nagpunta sa ilalim ng boardwalk. Mabilis ang kilos nito. Nakita niya ito ng mas malapitan pero di klaro. Pero nakita niya na para itong tao. Kung di ito umiilaw ay iisipin niyang normal na tao lang ito. Lumipat siya at inantay ang pagdaan nito sa ilalim. Pero wala. Nagpabalik-balik siya pero di na niya nakita. At mas lalo siyang kinilabutan dahil may naririnig siyang tunog na parang may kumakanta sa malapit. Sa sobrang lapit ay parang nasa gilid niya lang ito at bumubulong. Madali siyang tumakbo pa uwi. Naabutan niya ang lola na naghihintay sa sala at may dalang walis. Bago pa man siya makapagsalita ay pinalo siya nito sa puwet. Paulit-ulit itong nagpapaalala na huwag siyang aalis ng bahay nang di nito alam. Dahil baka malaman niya ang sikreto ng lugar na yun. Natigilan siya. Napakaseryoso ng lola niya ngayon. Parang di na nito alam ang gagawin sa kanya. Hindi na normal ang pag-aalala nito.
Natatakot siya na baka mapano ito kaya nagsinungaling siya at sinabi nagtungo lang siya sa tindahan. Hindi nagkwento ang lola niya kung ano ba ang sikretong yun. Pero muli nitong inulit na huwag na siyang magpunta sa dagat. At umuwi na siya sa lalong madaling panahon. Siguro ay pinanganak siyang di makaintindi. Dahil muli niyang binalak na bumalik sa dagat. Kinabukasan ay nakabantay ang lola niya. Di siya makaalis. Palaging sumasagi sa isip niya ang sekretong sinabi ng lola niya. Kailangan niyang mapuntahan ang dagat. Kailangan niyang malaman kung ano yung nakita niya sa dagat. At kung bakit may naririnig siyang kumakanta. Kahit nasa bahay na siya, ay naririnig niya pa rin yun. Tinatakpanan niya ng una ng tenga, pero naririnig niya pa rin ang boses ng isang babae. Parang nasa utak na niya ito. Malapit na siyang masiraan ng bait. Nang sumapit ang hapon ay natulog ang lola niya. Pagkakataonan niya yun. Madali siyang nagpunta sa dagat at sakto nandoon si Simon. Napangiti siya. Si Simon ang tatanungin niya tungkol sa sekreto ng baryo. Tingin niya ay alam nito ang lahat. Pareho silang tumambay sa boardwalk. Katulad niya ay nakatingin din si Simon sa dagat at parang may hinahanap. Sinimulan niya ang pagtatanong. Nagulat ito dahil di siya taga roon, pero ang tanong niya ay tungkol sa nakita niyang umiilaw at gumagalaw sa ilalim ng dagat. Napangiti ito. Di daw nito inasahan na malalaman niyang tungkol sa usap-usapang sirena sa baryo. Nagulat siya sa sinabi nito. Sirena? Totoo ba yun? Ang alam niya ay walang katotohanan ng tungkol sa mga sirena. Pero yun ang sinabi ni Simon. Ang sirena ay nagpupunta sa baybayin at naghahanap ng biktima sa tuwing kabilugan ng buwan. Kailangan ito ng makakain dahil kung hindi ay walang mahuhuling isda na pangunahing kabuhayan doon. Maaapektuhan ang buong baryo kung wala na silang mahuling isda. Ibig sabihin ay kailangan ng alay upang mabuhay. Napaisip siya. Noong isang buwan ay naalala niyang may isang ginang na umiiyak at sumisigaw sa dalampasigan dahil kinuha ang anak nito. At sabi ni Simon na turista ang dalawa sa mga taong yun. Si Simon naman ang nagtanong sa kanya, ano raw ang ginagawa niya sa baryong yun? Mukhang di naman makakasama kung aaminin niya ang totoo. Kaya nagkwento siya mula sa pagkalunod ng kakambal hanggang sa paninisi ng mga magulang. At ang pagpunta niya roon ay para makapag-isip siya ng sunod na plano sa buhay. Tumatango lang ito. Walang ibang emosyon sa mukha. Pero nababahala siya sa mga titig nito. Naiilang siya. Parang may nagsasabi sa kanya na umalis na sa lugar na yon. Nabahala siya ng husto. Tumayo ang mga balahibo sa batok niya. Nang hapong yun ay unti-unting lumakas ang bayo ng alon. Muntik na siyang mawala ng balanse. Si Simon ay tahimik lang na nakatingin sa kanya. Maya-maya pa ay tinuro ni Simon ang dagat at nagtanong sa kanya. Tanong na di niya alam kung saan ang galing. Paano raw kung nasa ilalim ng dagat ang kakambal niya? Gugustuhin ba niyang tumalon para makasama si John? Nakakatawang pakinggan ang tanong dahil alam niyang wala na talaga ang kakambal niya. Pero napaisip pa rin siya, kaya ba niyang tumalon para makita si John? Matagal na niya itong gustong makita.
Inaya na siya ni Simon na umalis. Ayaw na niyang manatili roon dahil naririnig na naman niya ang awit sa tenga niya. Tinakpan niya ito at napaluhod sa boardwalk. Napakalakas ng boses sa utak niya. Distorted ang boses, pero alam niyang boses ng isang babae. Napatingin si Simon sa kanya at nakataas ang kilay. Nagtataka ito. Hindi na niya nakayanan at tumalikod na upang umuwi. Mabilis ang bawat hakbang niya at tumiiyak na siya. Nakatakip pa rin ang mga kamay niya sa tenga. Lumingon siya upang ayain si Simon, pero nanlaki ang mga mata niya nang di ito makita. Wala ito sa kinatatayuan kanina. Bumalik siya at hinanap si Simon. Sinigaw niya ang pangalan nito. Ang kaba niya kanina ay dumoble. Ayaw niyang isipin na nahulog ito sa dagat. Ayaw na niyang maulit ang nangyari sa kakambal niya. Napatalon siya sa gulat nang may humawak sa binti niya. Si Simon. Hinihila ito ng malakas na agos. Nakapikit ito at mabibigit ang hininga habang humihingi ng tulong. Hihilahin na sana niya ito pero bigla itong lumubog sa tubig. Natahimik ang dagat. Tumigil ang malakas na hangin at nawala ang boses na naririnig niya. Nagpalingalinga siya. Sumigaw siya ng tulong. Ilang beses paulit-ulit at palakas ng palakas hanggang sa mamaos siya. Nakita niya ang ilang kapitbahay na nagsipasok sa kanya-kanyang tahanan. Ang iba ay nagsara ng bintana. Silang dalawa lang ang nasa labas at naroon sa dagat. Hindi niya alam kung saan na dinala si Simon. Napakatahimik ng dagat at nakakatakot ito. Umiyak siya ng malakas. Naalala niya ang kakambal na di niya nailigtas noon kahit humihingi ito ng tulong bago mawala ng tuluyan. Yun din ang nangyari kay Simon na tanging niyang naging kaibigan sa baryong yun. Nagdalawang isip siya. Paano kung di na nga makabalik si Simon at tuluyan na itong mawala? Bawat segundo ay mahalaga. Kaya dapat na siyang magmadali. Pumikit siya at kinausap ang kakambal sa isip. Baka namimiss na rin siya nito at gusto siyang makita. Baka ito talaga ang kapalaran niya sa lugar na yon. Baka doon na niya matatama ang pagkakamali sa pamamagitan ng pagligtas kay Simon. Humingi siya ng tawad sa lola niya na di niya pinakinggan. Huli niyang naisip ang mga magulang na di niya alam kung naghahanap ba sa kanya. Sana sa pagkawala niya ay magkaayos na ang mama at papa niya. Napalingon siya sa tubig. Hindi na siya nag-isip ng kung ano-ano. Natatakot man pero tumalon siya. Hinanap niya si Simon. Ilang metro ang layo nito. Lumangoy siya at pilit itong hinila pa itaas. Mahina na ito. Nang masiguro niyang nakaakyat na si Simon ay ngumiti siya. Naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang binti. Unti-unti siyang hinihila pailalim. Ngumiti siya kay Simon at ngumiti rin ito sa kanya. Malamang ay nagpapasalamat ito. Bago siya tuluyang mahila sa kailaliman ng dagat ay nagpasalamat siya. Dapat ay matagal na niyang ginawa ito. Kaya hindi siya makaahon sa kalungkutan ng mawala ang kakambal niya dahil sa loob-loob niya ay gusto niya ulit makita at makasama si John. Alam niyang makikita na niya ito ngayon. Doon niya nakita ang sirenang sinasabi ni Simon. Hindi niya maklaro ang itsura nito. Basta hinayaan niya na lang itong hilahin siya sa napakadilim at napakalamig na tubig hanggang sa mawalan na siya ng malay.
Nang pumayapa ang dagat, ay napadura si Simon. Marami siyang nainom na tubig alat. Kinailangan pa niyang tumalon at magkunwaring nalulunod upang tumalon si James. Pinahirapan pa siya nito. Pero kahit ganun ay napangiti siya. Sa wakas ay di na niya kailangang maghanap ng bagong alay sa halimaw na nasa ilalim ng dagat. Problema yon sa kanya bilang leader ng baryo. Mabuti na lang at nakilala niya ang isang taong may tinatagong lungkot sa puso. Yun ang hinahanap ng sirena. Pwedeng turista o nakatira mismo roon. Mga taong ayaw nang mabuhay. Lahat ng taong tatalon sa tubig na wala nang ganang mabuhay ay kinukuha nito at dinadala sa kailaliman ng dagat kung saan matatapos na ang lahat ng sakit. Sa wakas ay masisiguro na ang isang buwang huli at lahat ay makakakain at makakapagbenta na ulit. Napakalungkot ng kapalaran ni James. Gusto niya lang makasama ulit ang kakambal niya. At yun ang binigay ng sirena. Sana ay may natutunan kayo sa kwentong ito. Ngayon, dalawa na tayong nakakaalam.